Pag-review ko ng Honda unit, then also isa pa sa mga bagong labas nila ngayon, which is yung Honda Navi. So ayun, for natin simulan tong video na to, syempre tsaka ikutin tong motor na to. Kung lagi natin ginagawa, intro muna tayo. Ano mga dre, so ayun, ready na tayo. Steady lang natin yung camera. Then goods. Okay, so yun yung mga address na nandito tayo sa Swerte Moto Plaza. So which is ang address dito is nasa 654 Area A, Camarin, Barangay 175, Caloocan. So dito lang yung located sa may Camarin, North Caloocan, which is technically katabi lang itong nitong store nila is yung Bank of Makati. Dito lang sa kanilang left side. Then kung mamamata natin dito na sa may bandang front nila is makikita tayong glass and aluminum service still work dito na pagawaan. Then yun syempre, ano po bang landmark nito para malaman natin. Malapit lang siya dito sa may Flying B na gasolinahan. So featuring natin ngayon yung isa sa mga bagong unit ngayon ni Honda, which is yung Honda Navi. So ayun, bago natin simulan ikutin tong motorsiklo na to, so syempre technical specs muna tayo. Ano bang meron dito mismo kay Honda Navi 110? So basically si Honda Navi 110 is meron siyang 109.1cc displacement of engine. So single cylinder, naka air cooled na rin ito. Then also naka single overhead cam na rin with 2 valves. Then also naka carburetor type pa rin ang kanyang fuel system, together with meron siyang bore and stroke na 50 by 55.6 mm. Then also meron na itong compression ratio na 9.5:1. So ito medyo may pagkababa ang compression ratio na ito. So ayun, then also sa power naman, kaya niya magbigay ng at least 7.89 horsepower at 7,500 RPM. Then also meron na itong 8.91 Newton meter of torque at 5,000 RPM. Then take note, ang transmission na itong motorsiklo na ito is naka-automatic pa rin. Transmission type nito is naka-automatic pa rin. Then also yung transmission naman nito is naka-CVT. Okay, so yun, nagawa naman natin ng pure Tagalog, pero tingnan natin mamaya pag magre-review tayo pero kasi nag-comment ka pa. So yun, natapos na natin yung technical specs ng mismong motorsiklo na to. So by the way, simulan na natin yung ikutin yung actual na unit para at least makita natin kung anong meron dito mismo sa motorsiklo na to. So yun, start na tayo. Pinaka-actual na unit ni Honda Navi na nakita ko dito, well, eto, nakachamba tayo ngayon na makapag-review ng isang Honda unit kasi yung ilang beses ko nang sinusubukan na makapasok or humingi ng permiso na makapag-review ng mga gantong klase ng unit, kay Honda mismo. Kung totoo halos isang taon na rin na nakakalipas, pero sa kasamaang palad hindi tayo nag-grant, hindi tayo nare-replyan, at saka hindi na bibigyan yung mismo permiso natin. Nakatagpo tayo ng isang unit dito mismo kay Swerte Moto Plaza. Ito, nag-iisang Honda Navi to. Sa katunayan niya, marami akong gustong i-review na unit ng Honda pero sa ngayon ito yung natsambahan natin ngayon dito mismo sa loob ng branch nila dito mismo sa may North Caloocan. Then yan, nakita ko mismo itong Honda Navi na ito. Then tinake opportunity ko na baka po pwede nating i-walk through or i-review mismo itong unit na to. So magawa ng video ito mismo unit na to dito mismo sa kanilang outlet. So yun, napagbigyan tayo. Shoutouts kay Swerte Moto Plaza. Ayan, thank you. Nabigyan ako tayo ng oportunidad na makapag-review tayo ng isang Honda motorsiklo galing kay Honda mismo. So yun. So simulan na natin. So headlight, halos parang familiar sa akin yung medyo familiar sa akin yung itsura. Hindi siya totally ganon eksakto na ganun yung itsura, pero parang naaalala ko yung Summer X na model ni Honda before. May pagkaganon yung style nung kanyang headlight dito mismo sa may front. Then also makapansin din natin na naka-attach na rin dito mismo sa headlight niya yung dalawang turning lights niya dito. So
Ayan, bigyan ko lang kayo ng konting hint Ayan, nakikita nyo naman, nakapapansin nyo naman na halos lahat, hindi porket bagong model to is hindi lahat ng features na meron dito mismo sa motor na to na lahat nakasunod na sa pinakabagong model. So alalahanin na natin na meron din mga motor na nire-release ngayon na sa mga iba pang unit na traditional pa rin yung ginagamit na na features yung ginagamit nila dito mismo sa mga motor nito. Katulad ni Honda Navi, ayan. Pansinin natin mabuti. Ito mismong na to, ito halimbawa na lang to, forme na lang din sa inyo. Etong unit na to is naka bulb type pa rin yung kanyang ilaw dito sa may harapan. Dito mismo sa may headlight hanggang dito mismo sa kanyang turning lights sa kabila. So orange bulb type pa rin ang gamit nila dito sa kanilang turning lights. Then also mapapansin din natin na bulb type din ang gamit nila dito sa may headlight. Ang alam ko puti pa rin ang nito ang ilaw nito mismo sa harap. Then ayan, kung mapapansin din natin yung kanyang itsura. Yan. Ito yung unang beses ko nakita ng naked bike na small type na naka-automatic transmission. So, unang beses to sa talambuhay ko. Ayan. So, mamaya obserbahan pa natin kung ano pa dun meron sa likod. Then, ayun. Baba muna tayo dito mismo saglit sa may parting gulong ng motorsiklo na to. So, ayan. Pansin natin na halos ibang-iba yung structure nito compare dun sa mga traditional na scooter na meron tayo ngayon sa market. Kasi mapapansin natin dito mismo sa kanyang suspension or dito mismo sa kanyang fork suspension is ginagamitan siya ngayon ng inverted fork suspension. So, di katulad nung iba na naka-telescopic, ito talaga sinadya siya na gawing inverted dahil din mismo siguro sa style ng actual na unit na ito para mas maganda nga naman yung rebound or bouncing dito mismo sa front kapag halimbawa na dinadrive na to mismo nung actual na rider nagagamit na itong gantong klase ng unit. So bukod pa dyan, mapapansin din natin dito mismo sa kanyang gulong na medyo may kaliitan lang din ito ng konti. Ang actual na size nito is nasa 90 by 80 by 12. So parang ang kasukat nito, kasukat ng gulong na to is yung mga katulad ng mga nasa classic scooter na review natin itong mga nakaraang video natin na to. Then medyo may pagka-sports lang ng ang itsura nitong gulong niya dito sa harapan. Hindi ko lang din alam kung sa likod is same lang din ba nung style ang ginamit dito na gulong, pero base na rin sa obserbasyon ko dito mismo sa motorsiklo na to is ayan, naka drum brake pa rin yung gamit niya ang braking system dito mismo sa may bandang harapan. Ito konting trivia lang, naka tubeless na rin ito mismong unit na ito. Pareho yan front and rear, naka tubeless na rin yung gulong nito dito mismo sa motorsiklo na to. So yun, punta tayo dito mismo sa may rider section. Ayan. So ayan, dito tayo mismo sa pinaka rider section ng motorsiklo na to. So ayan, mapapansin natin yung controls, then also pati na rin yung kanyang meter panel na nandito mismo sa harapan. So kung mapapansin natin mabuti dito mismo sa may bandang harapan is ang gamit pa nito is naka analog instrument panel pa rin. Then also medyo may kaliitan lang siya ng konti. So ano nga ba makikita natin dito mismo sa kanyang instrument panel? So andito yung speedometer with matching tachometer, andito na rin sa kanya odometer mismo. So obvious naman na hindi pa na itatakbo tong unit na to. Then also yung signal light indicators, high beam and low beam indicator, then also yung fuel meter niya or yung pinaka fuel yung pinaka fuel meter niya dito mismo, plus yung susian dito mismo natin binubuksan yung pinaka motor na to gamit tong mismong kanyang pinaka susi. Then also mapapansin natin mabuti, tanggalin na muna natin sa mounting to. Yan. Napaka minimal ng kanyang ride control since meron lang dito sa kanyang ride controls is yung pinaka ignition button lang. Focus na natin ng konti yan. Ignition button lang yung meron sa kanyang ride controls, plus since ito ay carb type, may choke siya dito mismo sa may bandang ilalim, plus may andito yung kanyang high beam and low beam na naka button type. Then yung turning lights, plus yung horns dito mismo sa kanyang kaliwang bahagi ng manibela. So note ko lang din dito na ito mismong motor na to is naka naked handlebar na din. So ito naka naked style din talaga tong scooter na to. Sa totoo lang, ito yung pinakaunang beses ko na nakakita ko ng
Gantong klase ng automatic type ng motorsiklo sa buong talambuhay ko. Then yun, pansinin din natin mabuti. Naked style din itong since naka-naked style itong motorsiklo na ito, mapapansin din natin mismo dito mismo sa motor na to na nandito rin yung gas cap or yung pinaka gas tank niya sa harap mismo nung rider section. So mapapansin natin to, ayan, ito yung pinaka cover niya. Then iaangat mo lang siya, tapos bubuksan mo lang to para malagyan din mismo ng gasolina. So ngayon, ito ang tanong, ilan nga ba ang fuel capacity ng mismo motorsiklo na to? Since ito ay scooter. So ayun, ang fuel tank capacity na meron dito mismo sa Honda Navi 110 ay umaabot ng 3.5 liters sa fuel tank capacity. So ayan, so ganto yung itsura niya. May tangke talaga siya sa pinakaharapan niya mismo, dito mismo sa motorsiklo na to. So ayun, then sara na natin. Ayan, dito muna tayo sa may bandang part ng upuan. So ayun, tinanggal pala yung upuan nito ni sir, shoutout po. So ayun, so sa katunayan, ang nakalagay dito mismo sa ilalim ng seat niya is yung pinaka battery, tapos meron siyang maliit na compartment dito para lang sa tools. So dito natin kailangan pwedeng i-connect yung battery o use gamit dito mismo yung mga wire na to. Tapos ayan, dito lang natin pwede ilagay yung mga minimal na bagay na pwede natin ilagay dito mismo sa loob ng motorsiklo na to. Sample, yung mga tools, may bang dokumento, pero pinaka suggested talaga na ilagay dito is yung yung tools lang mismo. Case of emergency na halimbawa masiraan tayo sa daan is kung pwede nating ayusin to, kung kaya naman nating ayusin, pwede nating ilagay dito yung mga tools na kakailanganin natin, yung mga basic tools lang na kailangan natin so yun. Tapos kung nagtataka kayo bakit wala dito yung storage nya, alam ko yung iba aware na dito pero sige, bigyan natin ng konting kaalaman yung iba. Ayan, andito makikita yung pinaka storage nya sa motorsiklo na to. So ayan, andito pa yung pinakatakip ng battery ayan, dito natin po pwede ilagay yung mga other necessities natin, especially pagka magra-ride tayo ng maliwan. Kahit yung kapote pwede nating ilagay dito, or somehow yung mga iba pong mga kailangan natin, or kahit yung mga pinamili natin po pwede nating ilagay dito. Kung hindi natin trip na ilagay dito mismo sa pinaka handlebar nya o dito mismo sa handle grip niya mismo. So dito natin siya po pwedeng ilagay. Astig nasa ilalim nakalagay yung kanyang storage. Tapos yun, eto indicated na rin yung kanyang side stand, tapos yung kanyang center stand dito sa baba. Then OBR, yung kanyang step knot, easy to access din, madali lang siyang itupi pababa para at least mo yung tatapakan mismo nung pinakaangkas mo mismo, madali na rin yung mismo may access dito mismo sa motorsiklo na to. Tapos ayan, mapapansin din natin dito mismo na meron siyang grab bar na nakalagay dito mismo sa likod. So hindi pa rin nawawala yung essential, yung mga pinaka-essential na bagay na kinakailangan natin sa OBR natin. Pinakahawakan niya, syempre. Tapos dito mismo sa may bandang likuran, kung mapapansin natin mabuti, ito yung kanyang CVT air filter, hindi ako nagkakamali. Tapos bonus kasi meron siyang kasamang kickstart dito mismo sa motorsiklo na to. So kahit na hindi to gumana, kahit hindi gumana yung electric ignition button nito, swerte tayo kasi may kickstart, kasi kahit papaano pwede pa rin natin pahandarin yung motor natin na to nang wala tayong inaalalang kahit anong problema, na kahit hindi gumana yung electric start button natin. So yun, pansinin natin ito mabuti, itong mga nasa likod. So syempre ito yung kanyang single shock suspension. Ito nag-iisa lang to dito mismo sa gilid, parang style din ng Honda Beat 110. May pagkaganon din yun ang style ng suspension nito. Pero ito I think same lang din ata sila ng haba. Tapos yung kanyang engine room, meron naman siya kahit papaano na rubber cover dito mismo sa may likod. Pero tingin ko hindi na rin kailangan coveran yung likod nito kasi kahit meron na siya ditong tire hugger sa likod. Ayan, sakop halos buong
gulong dito mismo sa pinakataas na bahagi ng gulong. Sakop na sakop dito. Ayan, so halos hindi ko na makita yung gulong eh. So yung gulong niya katulad din nung nasa likod ay nasa harap mismo. Mapapansin din natin mabuti ang sukat ng gulong nito is nasa 90 by 100 by 10. So ito medyo mas baba lang to ng konti kumpara dun sa gulong dun sa harapan. Mas maliit lang yung size nito, pero naka-sport din yung tire nito good thing din. Tapos naka drum brake din yung kanyang braking system dito mismo sa likuran. So kung mapapansin natin mabuti kanina dun mismo sa part ng front, meron na doon naka-indicate doon sa pinaka fender niya na combi brake. So meaning to say meron ding CBS or combi brake system itong motorsiklo na to. So maganda distribution ng stopping power netong unit na to, especially kapag may mga sudden brakes, hindi ka masyadong mabibigla pag ito yung ganong klase ng braking system yung naka-indicate dito mismo sa motor na to. So unless na lang kung bibiglayin mo ng todo. So yun, punta tayo dito mismo sa may bandang likuran. So yung kanyang tail light, tapos yung kanyang turning lights, alam ko is naka bulb type pa rin ito lahat. So including tong tail light na to, tapos tong turning lights niya dito sa magkabilang parte. So yung turning lights niya ito kakaiba tong design na to na nakita ko ngayon, especially dito mismo kasi naka-attach na mismo yung kanyang tail light dito mismo sa kanyang plate holder. Parang naka-tail tidy style din. Ang kulit. Tapos, and dito mismo sa kabila, yung positioning ng kanyang exhaust is naka-upright din. Ayan. So, ganyan na ganyan yung itsura niya. So, ayun. Halos, ito yan lahat yung meron dito mismo sa pinaka-unit ng Honda Navi 110. So, sa ngayon, natapos na natin siyang reviewin. Natapos na rin natin siyang ikutin natin Honda Navi. Truth, sayang ang pagkakataon ko hindi natin matatest. Pero kaya. Turning radius goods. Okay siya for this unit. Then medyo lightweight ito. Kung dadalhin mo to ay riding. Hindi siya ganun kabigat, hindi siya ganun bagaan. Sakto lang talaga mga trend. Goods na goods ko. Suggest ko ito suggest ko ito for daily rider. Mas basta ito. Mga dre, bali Honda Navi 110, ito nasa harapan natin. Natapos na natin yung walkthrough, nabanggit na rin natin yung pinaka-technical specs na meron dito mismo sa motorsiklo na to. Bali ngayon, ang babanggitin natin ngayon dito is yung pinaka-SRP nung mismong motor, tsaka yung actual na down payment na ito pag kinuha nyo ng installment. Pero katunayan kasi, available lang itong unit na to, for installment lang to. Pero banggitin ko na sa inyo pinaka-actual price. So yung actual na presyo ng motorsiklo na to kay Honda Navi, 61,900 pesos yung halaga ng motorsiklo na to. Pero katulad niya na installment lang yung available para mismo sa unit na to, ang halaga ng down payment na kailangan mong ilaglag para dito mismo sa motorsiklo na to is nakakahalaga lang siya ng 4,000 piso lang. So bali meron tayong tatlong mode of pay at terms of payments. Ito yung 12 months, 24 months, tsaka yung 36 months. So 1 year, 2 years, and 3 years. Bali sa 12 months is 6,504 pesos. Sa 24 months naman is 4,033 pesos. Then sa 36 months naman is 3,171 pesos. So ganun lang kamura yung motor na to kapag kinuha mo siya ng installment. So hindi ka na rin talo dito. Pag ito yung in-avail mo, sulit ka na rin dito. Lalo na kung gagamitin mo lang to for daily ride. Nagtitipid ka masyado sa maintenance, tapos naghahanap ka ng abot kaya at murang motor para sa iyo mismo. So yun,
So, yun yan mga dre. Ganito na lang muna tayo. Keep safe and ride safe always. Jobs out. Ingat kayo palagi. Bye.